Pauwi galing Batangas si Mark sakay ng bus papuntang Maynila. Nagising siya mula sa pagkakaidlip dahil sa ilang pasahero na masayang nagtatawanan sa panonood ng TV. Classic Pinoy comedy ang tema ng palabas, kaya naman napukaw ang atensyon niya at ilang sandali pa ay nahook na din siya. Nang malapit na sa boundary ng Metro Manila ang bus na sinasakyan niya, ay biglang may lumabas na warning mula sa national government sa TV screen. Biglang nagkaroon ng katahimikan ang mga pasahero at napukaw ang kanilang atensyon. Tanging national government logo lang ang nakalagay sa screen ng TV. Kaya naman agad itong inilipat ng konduktor sa ibang channel na may ibang program gaya ng basketball, teledrama at iba pa. Pagkalipas ng ilang sandali ay naantala na naman ang palabas sa kabilang channel dahil sa paglabas ng national government logo. Sa mga sandaling ito, napukaw na naman ang atensyon ni Mark at ng mga pasahero. Naisip ni Mark na baka error lang or prank lang ito. Pero nakapagtataka dahil ni minsan hindi pa nagkaroon ng ganoong warning mula sa telebisyon. Samantala, sinusubukang ilipat ng konduktor sa ibang channel pero nagtaka siya kung bakit walang ibang palabas kundi ang logo ng national government lang. Sa mga oras na ito ay nagsalubong ang kilay ni Mark. Hindi maganda ang naramdaman niya habang tinititigan niya ang logo na iyon sa monitor. Maya-maya pa ay may opisyal mula sa palasyo ang nagbabalita tungkol sa nangyayaring gulo sa Maynila. Nagsimula ang gulo mula sa Carriedo hanggang lumawak sa mga karatig lugar nito kung saan crowded ang area. Ayon pa sa opisyal, nagtatakbuhan, nagsisigawan at nagsasakitan daw ang karamihan sa mga sibilyan. Bata, matanda, babae o lalaki ay parang walang sinasanto. Ang mga nasabing nagwawalang sibilyan ay tumatakbo o naglalakad na hindi normal. May mabagal at mabilis kumilos. Ang nakakabahala pa, karamihan ay humahawak ng mga sandata gaya ng pamalo o patalim. 4 na oras na ang nakalipas simula nung nagsimula ang kaguluhan na nagaganap pa din sa ngayon. Dagdag pa ng opisyal na dineploy ang full authority ng militar, SWAT at kapulisan upang makontrol ang kaguluhan, ngunit nahihirapan sila. Ayon pa sa opisyal, sinusubukang ipasara ng palasyo ang lahat ng daan papasok ng Metro Manila at nagdeklara ng red alert sa mga nasabing lugar at ilang karatig nito. Sa huling ulat ng opisyal ay nagpaalala siya sa mga mamamayan na mag-ingat at manatili sa loob ng kani-kanilang tahanan. Napaisip at nagsalubong muli ang kilay ni Mark tungkol sa naririnig niya mula sa national government report. Pati ang mga kapwa niya pasahero ay nagtaas din ng kilay. May ilang nagsasabi pa na bakit wala daw sa Facebook o TikTok na may nagpost ng ganyang balita. May ilang pasahero din na nagsabi na baka pakulunan naman ng gobyerno dahil karamihan sa mga mamamayan ay walang tiwala sa ilang government agendas. Samantala, agad naman binuksan ni Mark ang cellphone niya at inopen ang kanyang data connection. Ngunit nagtaka siya kung bakit walang signal. Hindi naman nawawala ng signal basta-basta ang kanyang cellphone. Walang signal dito sa cellphone ko. Sa inyo ba? Meron? Tanong ni Mark sa mga pasahero. Agad namang nag-check ng cellphone ang mga pasahero at nagtaka din sila kung bakit walang signal. Ilang minuto pa na patuloy na umaandar ang bus at habang papuntang PATX terminal ang bus na sinasakyan ni Mark, ay napansin niya na parang nagkakagulo na sa paligid na nadadaanan ng bus.
Ilang sandali pa ay unti-unti nang humihinto ang bus dahil sa pagbagal ng daloy ng trapiko. Ang mga kapwa niya pasahero ay nagulat din sa nangyayari sa labas. Kaya nagsalita ang driver at konduktor na dumito lang muna sa loob ng bus at walang bababa dahil hindi maganda ang nangyayari sa labas. May ilang putok ng baril ang naririnig ni Mark at ng mga kapwa niya pasahero galing sa labas. Kaya naman mula sa pagtataka ay nauwi sa mga question at takot ang nararamdaman nila. Ilang sandali pa ay may umiyak na babae sa bus na nagdulot ng pagkaalarma ng ilang pasahero. Agad naman sinundan ng takot ang isa pang pasahero hanggang nagkaroon ng panik sa loob ng bus. Karamihan sa kanila ay nag-aalala na sa kanilang pamilya. Samantalang si Mark ay nanatili pa rin kalmado kahit hindi niya maarok ang mga nangyayari ngayon. Bilang isang self-taught martial artist, isa sa mga disiplina ni Mark ay maging kalmado. Ano pa man ang nangyayari, lalo na sa ganitong sitwasyon. Maya-maya pa ay tumunog ang kanyang cellphone at may tawag mula sa kapatid niya na nasa probinsya ng Bulacan. Agad naman itong sinagot ni Mark at nagulat siya sa balita ng kapatid. Kasalukuyang may gulo sa Maynila, lalo na sa Tondo kung saan siya nangungupahan. Ayon pa sa kapatid niya ay nalaman lang din daw niya iyon dahil tumawag ang nobya nito kaninang umaga habang papasok ng trabaho sa City Hall ng Maynila. Ang masamang balita pa ay wala ng komunikasyon ang kapatid ni Mark sa nobya nito. Hindi pa man natatapos ang usapan nila magkapatid ay nawalan ng signal muli ang cellphone niya at napagtanto niya na hindi na biro ang mga nangyayari ngayon. Maya-maya pa ay may bumanggang kotse sa likod ng bus na sinasakyan ni Mark. Lahat sila ay nagulantang at ilan sa mga nasa dulo ng bus ay nasugatan dahil sa impact. Dahil dito, muling tumindi ang panik at nagkagulo na sa loob. Agad naman tumingin si Mark sa labas kung maaari ba siyang lumabas o manatili na lang dito kasama ng mga nagpapanik na pasahero. Si Mark ay mag-isang nangungupahan sa Tondo at nagtatrabaho bilang machinist. Ang kanyang ina at mga kapatid ay nasa Bulacan na naninirahan. 4 na taon na ang nakakaraan. Naisip niya na sa ganitong gulo na nangyayari, kailangan niya ng lakas ng loob at mailigtas ang sarili. Kaya naman nagdesisyon siya na lumabas kaysa manatili sa loob ng bus at maghintay ng kanyang kamatayan. Agad naman siyang pinigilan ng konduktor at nagpaliwanag siya. Ilang sandali pa ay hindi sila nagkasundo dahil sa pagpigil nito sa kanya. Kaya napilitang masuntok ni Mark sa panga ang konduktor na agad naman nitong inatumba. Paglingon niya sa driver seat ay agad siyang inamba ang susuntukin ng driver pero nasangga ng kaliwang braso niya at pinanghandi niya ito. Dali-dali niyang pinindot na buksan ang hydraulic entrance door ng bus at matagumpay na nakalabas. Kailangan niya na makauwi ng Bulacan sa lalong madaling panahon kaysa maghintay ng panganib sa loob ng bus nang hindi man lang lumalaban. Ang pag-aalala sa pamilya ang naging tapang niya para magdesisyon na mailigtas ang kanyang sarili. Paglabas niya ay nagulantang siya sa kanyang mga nakita. Nagtatakbuhan at nag-aaway-away ang mga kapwa niya sibilyan. Wala siyang magawa kundi ang tumakbo din at iwasan ang mga bayolenteng sibilyan. Habang siya ay tumatakbo ay may kumapit sa kanyang isang binatilyo na duguan ang mukha at nagmamakaawa na tulungan siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin pero sinubukan niyang pakalmahin ito. Ngunit dahil magulo ang paligid, hindi sila magkaintindihan. Hawak ng lalaki ang ulo niyang duguan malapit sa batok habang sila ay tumatakbo papalayo ng area ng PITX. Sa kasamaang palad
ay bigla na lang natumba at nangisay ang lalaki sa harap niya na agad niya ikinagulat. Maya-maya pa ay may narinig siyang pagalit na sigaw ng isang babae na papunta sa likuran niya. Paglingon niya ay sinunggaban siya nito agad hanggang sa matumba silang dalawa at nagbuno. Nakapaibabaw sa kanya ang babaeng nagngangalit ang mata. Pulang-pula ito at nanlilisik habang tumatawa na parang nababaliw. Dahil nga isa siyang self-taught martial artist, gumana ang kanyang fighting instinct at ginamit niya ang dalawang paa niya upang masipa patulak sa katawan ng babae. Tumalsik ito at bumangga sa malapit na kotse. Ngunit napabangon agad at muling inatake si Mark. Agad niyang hinubad ang sweater niya at inihagi sa mukha ng nagngangalit na babae. Bukas ang pinto ng kotse malapit sa kanya, kaya agad niyang hinila ang babae at ipinasok sabay sara ng pinto mula sa labas. Hingal na hingal siya sa naengkwentro niya at nang magpapahinga siya sandali ay nagsisigaw ng malakas ang lalaking duguan kanina at nanlilisik ang mga mata nito habang nakatawa na parang baliw gaya ng babae. Ganoon nga, umatake ito sa kanya at nagsisigaw, pero dahil gumana ang adrenaline at fighting instinct niya ay hindi na siya nagdalawang isip na sipain nito sa mukha na agad naman itong ikinatumba. Nabagok ang ulo nito sa pader at nawala ng malay. Sinubukan niyang i-check ang pulso sa leeg nito at nalaman niyang wala na itong buhay. Napatayo siya at nagulat sa nagawa niya habang hawak ang kanyang ulo. Napatay ko siya. Napatay ko siya. Bulong niya sa sarili habang tinititigan ang lalaking duguan. Ilang sandali pa ay nahimasmasan siya, ngunit may naririnig na naman siyang mga sigaw ng tulong galing sa iba't ibang direksyon. Kaya hindi na siya nagdalawang isip na tumakbo at maghanap ng lugar na ligtas kung mayroon man. Maraming salamat po sa aking mga giliw na tagapakinig. Kung gusto nyo ng mga ganitong kwento na magpapalaro sa ating isipan, please like and subscribe. Maraming salamat po.